Hello, congratulations at narito ka na ngayon sa pag-aaral kung paano masisimula ng iyong buhay kasama si Jesus or yung tinatawag nating starting up your new life. Nakarating ka dito dahil ikaw ay nanalig kay Jesus at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, ikaw ngayon ay isa ng buhay sa Espiritu, hindi na lang sa laman. Kaya naman ay pag-aaralan natin o susubukan ko or gagawin ko yung best ko na maituro sa iyo ang mga paraan o ang mga basic na kaalaman na pamumuhay kasama ang banal na Espiritu Santo sapagkat ikaw na ngayon ay isang templo ng banal na Diyos. Amen? Ayan. Sinasabi sa Juan chapter 14 verse 8, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So si Jesus lamang ang daan upang matuklasan ang tunay at tamang pamamaraan para masolusyonan ang wasak, magulo at maling buhay na dulot ng kasalanan at kawalang kaalaman sa Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan at dugo at pag-ibig ni Kristo, ikaw, ako, tayo ay napatawad sa ating kasalanan. Naligtas sa tanikala ng sumpa, karamdaman, nabuhay tayo ng malaya na naayon sa tamang landas hanggang sa ang Diyos at hangarin ng Diyos sa ating buhay. So lahat yon dahil sa kanyang kapangyarihan ng dugo, sa kanyang pag-ibig sa atin. Okay? So tayo ay nagdadanas ngayon ng kaligtasan, pati sa sumpa, malaya na tayo sa sumpa. Alam ba ninyo na ang buhay natin ay kapag hiwalay kay Kristo Jesus ay nasa ilalim ng isang sumpa ng Diyos. Alala ko, may nagalit sa akin dati dahil sinabi ko daw na sinumpa ang kanilang pamilya, pero ito yung tinutukoy ko. Hindi ko sinabi na sinumpa yung pamilya nila. Sabi ko, may sumpa ang kanilang pamilya. At hindi lang pamilya nila, pamilya ng bawat tao na hiwalay kay Kristo. Dahil sa pasimula pa lang, sinumpa na ng Diyos ang tao dahil sa kasalanan. Pero dahil sa kabutihan ni Kristo Jesus, Diyos na nagkatawang tao, ay nagkaroon na tayo ng kalayaan sa sumpa. Okay? At nagkaroon na din tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. At pinagagaling na din tayo sa ating mga karamdaman. Okay? Ngayon, malaya na tayo sa sumpa, malaya na tayo sa kasalanan, malaya na tayo sa lahat ng kahirapan ng buhay, kundi tayo ngayon ay nabubuhay na ngayon para sa hangarin ng Diyos. Kaya kailangan natin matutunan ito. Nagkaroon tayo ng bagong simula, meron na tayo nun ngayon, bagong buhay, bagong pag-asa, dahil sa kabuluhan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, at kanyang pagmamahal na hindi na magagawa ng ating sariling kakayanan o lakas. Sabi sa Mateo chapter 26 verse 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang serye ng ating pag-aaralan ay tunay na makakatulong sa ating paglago at pagkakilala sa Panginoong Hesus. Ito ang pagsisimula ng buhay na may tunay na relasyon kay Kristo. Kailangan nating patibayin, patatagin ang ating relasyon kay Kristo at hindi ang ating relihiyon. Dahil ang tagapagligtas ay si Kristo at hindi ang ating relihiyon. Amen? So, ihanda mo ang iyong puso para sa ating lesson 1 tungkol sa kaligtasan. So, dahil manalangin, Panginoon, salamat sa pagkakataon namin na mabuhay kasama ka at makapagtatag ng isang matibay na relasyon sa iyo. At kami ay magkaroon ng maliwanag, lalo na po ang mga nanonood ngayon para sa lesson na ito. Magkaroon po siya ng kaliwanagan sa kanyang isip, sa kanyang puso, at magpahayag ka sa kanya ng iyong mga katotohanan at ipakilala mo din sa kanya ang iyong sarili. Bigyan mo siya ng tenga na makakarinig, mata na makakakita,
at puso na makauunawa. So, salamat sa iyo, Lord. Pagpalain mo ang mag-aaral ngayon, ang lesson na ito. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so, panoodin mo na yung lesson 1. Ang title nun ay Assurance of Salvation o ang kasiguraduhan ng kaligtasan. God bless!